Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po natin pag-uusapan itong patungkol po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So, nung nakaraang taon pala, 2024 ng December 3, ay may sinabi po itong ating Pangulo ah, na bilang pagrespeto daw po doon sa karapatan ng mamamayang Pilipino o ng taong bayan na pumili ng kanilang leader sa kanilang barangay ay dapat lamang daw po na ebeto niya yung nasabing pinagkasunduan na panukalang batas. So ito po, babasahin ko po sa inyo. Ito po. President Marcos asked to bill postponing BSKE. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Di Malacanang on December 3, 2024. Ito po yung nilalaman. Manila, Philippines. To show respect to the people's right to choose their leaders, President Marcos should veto the reconciled bill of the Senate and House of Representatives postponing the barangay and sangguniang kabataan election. So, bilang pagpapakita daw ng respeto sa mamamayang Pilipino o sa taong bayan na pumili ng kanilang gusto na maging leader sa kanilang barangay ay dapat lamang po na ibeto ito pong napagkasunduan itong reconciled bill ng Senado at ng Kamara. Ito pa. Lawyer Romulo Macalintal said the bill suffers the same constitutional and legal flaws as Republic Act number 11935, which attempt to postpone the December 2022 BSKE but was declared unconstitutional by the Supreme Court. Yun daw pong Republic Act 11935 na tinangkang i-postpone yun pong December 2022 barangay at sangguniang kabataan election ay idiniklara ng Supreme Court bilang isang unconstitutional o labag sa batas, mga idol at mga babayan. So, the President must avoid repeating the error of endorsing that the Supreme Court has already declared unconstitutional. So, iniiwasan po ng ating pong Pangulo na ma-repeat o maulit yun pong error o kanyang pagkakamali doon po sa pinirmahan niya na postpone the barangay at sangguniang kabataan election. Ito pa, yung sabi ni Atty. Macalintal. Although styled as an act setting the terms of office of for barangay officials, the bill is clearly misleading. Kahit daw po yung style na ginawa ng ating pong mga mambabatas ay term setting, pag-ayos ng termino ng mga barangay official. So, the bill is clearly misleading. Ibig sabihin po, yung panukalang batas na daw yon ay malinaw na isang panlilinlang. Panlilinlang po, mga idol at mga kabayan. Bakit nasabi po ni Atty. Macalintal na yun po ay panlilinlang? Ito po, its true effect is to postpone the December 1 elections to the first Monday of November 2026. Bakit po nasabing panlilinlang? Kasi yung tunay po na epekto, mga idol at mga bayan, ay i-postpone yung December 1, 2025 election.
kahit na yung style ng mga mambabatas ay ayusin yung termino, term sheeting, yung kanilang title, ay maliwanag po, mas malinaw pa sa sikat ng araw, yun pong epekto nito na mapupuspon yung December 2025 election. At itutuloy sa first Monday of November 2026, allowing incumbent barangay officials to continue serving in holdover capacity, effectively extending the tenure without a public mandate. The President, Makalintal said, should heed the Supreme Court firm pronouncement that election postponement could foster a government that is not democratic and republican as mandated by Constitution. According to Makalintal, the Reconcile Bill also violates the constitutional rule that a legislative measure must embrace only one subject clearly stated in its title. So, maliwanag po na yung title po nila ay term sheeting. Term sheeting. Pero kapag ka nilawakan mo yung iyong pangunawa, ibig sabihin, pagka na-extend, naipasa yung panukalang batas na term sheeting, ang ibig sabihin po ay mai-extend yung termino ng mga incumbent barangay officials, mapopospone yung December 2025 election at holdover capacity. So, ibig sabihin, hindi lang po one subject yung nilalaman o tinutukoy doon, kundi tatlo. At alam nyo ba, ano ba yung batas ukol po dito, mga idol at mga bayan, pagka mayroong ipinapasang batas? Ito po Section 26, ito po yung nilalaman, mga idol at mga bayan. Every bill passed by the Congress shall embrace only one subject which shall be expressed in the title thereof. Isalin natin sa wikang Pilipino para mas lalo pong maintindihan ng karamihan, mga idol. Ito po, Section 26. Ang bawat panukalang batas na pinagtibay ng Kongreso ay dapat sumaklaw, dapat sumaklaw sa isang paksa lamang na dapat nakalahad sa pamagat nito. So maliwanag po, dapat po one subject lamang po yung nilalaman noon pong panukalang batas. Dito pa lang may nilabag na sila. Kaya sinisigurado po natin na yan po ay maidideklara ulit na unconstitutional ng Supreme Court kapag ka ito po ay pinirmahan ng ating pong Pangulo. Kaya malamang sa malamang, mga idol at mga bayan, malaki yung chance na hindi po ito pirmahan ng ating Pangulo. Malaki po yung chance na ibeto ng ating Pangulo sapagkat kapag ka pinirmahan ng ating Pangulo ay mauulit yun pong kanyang pagkakamali na yung pinirmahan niya noon na postponement ay naideklara ng Supreme Court bilang isang unconstitutional o labag po sa ating pong saligang batas. So maliwanag po, mga idol, na dapat po yung pinapasa ng ating mga mambabatas na panukalang batas ay dapat only one subject lamang, isang paksa lamang. Pero yung pinasa nila nung nakaraan at niratipikahan pa sa Senado ay term sheeting, pero yung nilalaman ay extend the term of office of the incumbent barangay officials and postponing the December 2025 election and the holdover capacity. So diyan pa lang nilabag na ng ating pong mga mambatas, yun pong nasa section 26. So ayan po
pero nasa Pangulo pa rin, mga idol at mga bayan, yung huling bola. Nasa Pangulo pa rin yung desisyon, mga idol at mga bayan. Pero tinitsak natin na kapag yan ay pinirmahan ng ating Pangulo at naging ganap na batas, ay papasok po si Atty. Macalental. Yan po yung aabangan natin, mga idol at mga bayan. So hanggang dito muna yung ating update at maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po tayong lahat, mga idol at mga kababayan.